So ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Nako po, Diyos ko, magulat kayo dito. Sabi ni Bongo, wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. Sabi ni Bongo, kung meron naman daw siyang kamag-anak na sangkot sa korupsyon, kaya daw niyang ipakulong, siya pa mismo magpakulong. Eh bakit ito ngayon, kinasuhan siya ni Trillanes ng plunder, tinangka daw, nasuhulan si Trillanes para sa ariglo? Ay putang inan yan, ano to? Akala ko ba hindi ka sangkot? Akala ko ba wala kang problema? Bakit ngayon, Bongo nagpadala ng emisaryo para arigluhin ang kaso na sinampa ni Trillanes? Diyos mio, Marimar, ano to? Ano to? Diyos mio, Marimar, ano ito? Oh, Diyos ko po. Eto na, mga kababayan, pakinggan ninyo. Si Trillanes mismo nagsabi. Problema kasi. Ilang beses na daw may pumunta sa kanya at tinangkaan siyang suhulan para arigluhin ang ikakaso niya kay Bongo. Nako. Eto na, mga kababayan. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para aregluhin, para... Diba? Ilan ng conduit ang pinadala niya sa akin para arigluhin. Ano to? Ano to? Ano yan? Diba, Sir Anmond Lee? Hello po. Ano yan? Si Trillanes na mismo nagsabi, ilan na piraso or ilang tao na ang pinapunta mo sa kanya para arigluhin? Diba? Anong tingin mo, Kent? Okay bang i-public ang ICC? ICC or ICI? Okay po, okay public yan. Okay yan i-public basta pag nalaman doon at nahatulan, aresto agad, 'di ba? Hindi siya isama. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Oh. Diba? Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalukay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandun sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Diba? Kita ninyo? Si Trillanes kaya daw hindi nakasukasuhan nung panahon ni Digong kasi wala silang masilip na karumal-dumal or katiwalian. Kasi hindi nga kurap. Alam nyo, ang nasilip nila kay Trillanes, tinanggal yung amnestiya. Binura. Tinanggal yung amnesty ni Trillanes sa kasong sedisyon. Kung naalala ninyo, di ba si Trillanes noon ay nagkudita para kalabanin si Gloria dahil sa korupsyon sa ZTE deal? Ngayon, ang nangyari mga kababayan, ang ginawa nila kasi hindi naman nila masilipan ng kaso, hindi naman nila bigyan kasi wala nga naman silang makita. Ang ginawa, tinanggal nila yung amnesty or yung pagwalang visa, di ba? Yung kumbaga pardon sa kaso ni Trillanes na sedisyon, tinanggal ni Digong para makulong. Ang problema, tapos na po yun. Di ba? Ma'am Imelda Keton, may galab shoutout po. Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba? Kita nyo mga kababayan, continue. Ito yung totoo na may paninindigan. Almost 6 years na sa power si Digong. Almost 6 years na nasa power si Bongo. Bakit walang makaso? Di ba? Kasi wala silang masilip. Yung ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na sa makulong. Diba? Kita nyo yan? Ayun, Ma'am Geraldine Lizuka, maraming salamat po sa yung super chat. Pa-shoutout po kay Ri.
Fam Jen Huge. Huge ba pagbasa nito? Sa City Proper. Ayan, salamat po Ma'am Geraldine sa yung super chat. 'Di ba? Di na pwedeng bawiin kasi bakit? Na ano yung sabi ni Ma'am? Na ano na daw 'yun? Na granted na 'yun. Kaya nga po 'di ba? Pwede papayag si Trillanes kapag bumaliktad si Bongo, ipakulong niya mga Duterte. Sabi ni Eric Juan, 'di ba? Bongo, sagutin mo na lang yung kay Trillanes. 'Di ba? Kita ninyo? Nagtangka, ilang tao na daw ang ipinadala niyang imerso kay Trillanes para arigluhin. Sabi ni Trillanes, hindi mo ako madala sa pera. Hindi mo ako mabayaran sa pera mo. Nako po, kita ninyo mga kababayan ako, Bongo, ano ito? Diyos mio. Ano ito? Diyos mio, Kamarimar. Ganun po yan. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanong mo sa kanya. Ala. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Hala. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera, kaya nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. Kita ninyo, sabi ni Sentry. Ilang emisaryo ang ipinadala ni Bongo para ipaatras ang kaso. Nako po. Ang tanong ngayon, ano bang ibig sabihin nun? Guilty, di ba? Kung hindi ka guilty, edi sana hinahayaan mong kasuhan ka. Ang tanong ngayon, bakit magpapadala ka ng emisaryo kay Senador Trillanes para iurong yung kaso? Nako, ito. Wala nang kawala ito. Mark my word, malayo lang 3 buwan dyan. Mga kababayan, malayo lang 3 buwan dyan. Si Chavit, mahihirapang manalo sa plunder case yan. Kulong din yan. Nako po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, isa-isa talagang tatahimik yung ating bansa. Pag natahimik na yung ating bansa, edi wow. There was indeed an effort to bribe Paktay kadiha Bongo. Sabi ni Sir Jeffrey Tizon. Ayan. Kita ninyo mga kababayan, Diyos ko po, alaga, Bongo. At next time kanyo, sabihin niyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, huwag naman niya basahin. Di ba? Naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, mga quotable quotes, kailangan pang isulat nung staff niya. Diba? Kita nyo? Tama naman, diba? Nag-react nga ako. Sabi ko, wow, ang galing ni Bongo mag-English. Bakit? Kasi galing sa script. Okay ba? Pati pala si Sentry. Parang ako ata nagsumbong kay Sentry nun. Parang ako yata yung nagsabi, Sentry, bakit si Bongo ganon? Bakit si Bongo ganon? Alin? Di ba hindi naman yan halos marunong mag-English? Bakit ang galing na niya mag-English? Ilang oras kaya niyang inaral yung script na yon? Nako po, ilang oras kaya inaral ni Bongo yung script na yon? Kita niyo, pati si Sentry napansin. Pati si Senador Antonio Trillanes napansin. Sa sunod daw, Bongo. Huwag ka na umasa sa script. Sabi ko, galing-galing mag-English, diba? Kahapon lang sa live ko. Galing-galing naman mag-English ni Bongo dahil may script. Ay, nako. Eto na nga. Diyos me. Actually, mga kababayan, ganito yan. Ayan, insulto pa kay Sentry ang bribe. Nakatapat ka, Bongo. Diba? Oo, totoo yun. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ganito yan. Dalawa lang naman pagpipilian ni Bongo. Either magpakulong siya sa Pilipinas o magpakulong siya sa ICC. Dalawa lang, mga kababayan, ang pagpipilian ni Bongo. Either magpakulong siya sa ICC, samahan niya si Digong. Total, para naman silang magjowa dalawa ni Digong. Hindi na nga sila magkahiwalay. Kahit na siguro pagtae ni Digong, pagsuot ng brief, paghugas ng puwet, andun si Bongo. Mamili na lang siya. Ikulong siya sa Pilipinas o ikulong siya sa dahig. Kasi kung makulong siya sa Pilipinas, pwede naman siyang dalhin din sa dahig katulad kay Kibuloy. Ikulong si Kibuloy sa Pilipinas,
pwede namang i-extradite sa Amerika. Pagkatapos ng kaso niya dito, pag napatunayan, halimbawa, hindi siya acquitted, di ba? Ano siya, convicted siya. O, pag na-convicted siya, automatic extradite yan sa dahig. Di ba? Si Kibuloy, ganyan din. O, pag convicted na si Kibuloy dito, ibig sabihin, extradite na siya sa Amerika kasi meron po siyang panibagong kakaharapin doon. Di ba? Naku, mag-reunion kayo doon, mga kababayans. Diyos mio, Marimar. Mukhang mag-reunion nga. Alaga, Diyos mio. Nako. Mukhang mag-reunion nga kayo doon. Ito pa, mga kababayan. Wait lang. Iinom lang ako ng tubig. Pansin mo ba si Bato tahimik ngayon? Pansin mo ba yung mga kriminal natin nasa dahig, nasa ICC? Maganda nga yun eh. Kasi ang kriminal dapat talaga mawala na yan sa mundo. Doon na sila maghasik ng lagim sa loob. Tapos magawa sila ng movie doon, The Escape Plan. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, maganda yan, makulong sila lahat doon. Tapos gagawa sila ng movie, The Escape Plan. Paano sila tatakas? Ang problema dyan, paano ni Bongo itakas si Digong? Putang ina, ugod-ugod na. Imbis na makatakas kayo, mahuli pa. Ipakulong na lahat yung mga Duterte Black doon. Yung mga salot sa Pilipinas. Tapos, doon sila gamitin nila yung mga matatalino nilang utak doon kung paano sila tatakas. Ang tawag doon, The Escape Plan. Ang problema dyan, paano itakas ni Bongo si Digong, ugod-ugod na. Diba? Putang ina. Pagbuhat pa ni Bongo, ganyan, makatae pa si Digong. Putang ina, sasabihin niya ni Bongo, tay, unsa man akong nasimo, tay, bahong tae man, tay. Diba? Pagbuhat ni Bongo, tay, sakay ka sa likod ko, tay. Takbo, tay. Sakaigit si Digong. Bigla niya sabi si Bongo, tay, parang amoy ebak, tay. Siyempre, di ba, pagsakay sa likod niyan, hahawakan niya dalawang hita. Sabi niya, tay, unsa man akong naamoy, tay, ng amoy ebak man, tay. Naigit na pala si Digong. Tapos, ikumot-kumot pa ni Digong. Tapos, ihawak niya din sa dibdib ni Bongo. Siyempre, pag hawak mo sa dalawang hita, hahawak ka sa lieg. Pag gano'n ni Digong, minsan nahawak pa sa mukha, sasabihin ni Bongo, tay, putang ina mo, tay, amoy tae kamay mo. Ay, Diyos ko po. The Escape Plan. Ang sarap gawaan nila ng movie. The Duterte's Escape Plan. Kadiri. Diba, Ma'am Nora Nerida at Mixed Opinion? Nako.